Una sa lahat, sa pulsa video, ang brutal na pananaksak sa empleyado ng shawarma shop sa Quezon City. Ang kawawang babae, kinaladkad sa kusina at doon pinagsasaksak. Sinubukan pang lumaban ng biktima pero wala siyang binatbat. Ang motibo sa brutal na krimeng yan, abangan maya-maya lang. Ngayon'y 7 araw ng Mayo taong 2025. Hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paalisin sa paghawak sa kaso niya ang dalawang hukom ng ICC, ibinasura. Disgrasya bagong bilang Pilipino 2025. Truck na nag-deliver ng mga gamit sa eleksyon nahulog sa bangin. Meron ding nasunog na voting center at may nagkabarilan pa. Bangkay ng isang lolo sa Bataan, natagpo ang umuusok. Pinagsasaksak siya, pinagtataga sa kasinilaban. Sa pulsa video, malalaking tipak ng bato bumagsak sa mga naliligo sa dam sa Palawan. Seremonya sa nalalapit na pagpili ng susunod na Santo Papa, nagsimula na. Payo na ilang kardinal sa mga Katoliko, huwag masyadong mag-overthink. Sa pulsa video, dalawang teknisyan nagulantang sa biglang pagsabog sa isang bahay. Ang bag namang ito sa isang airport, bakit biglang umapoy? Anak ng vendor, step by step na nagpursigi hanggang sa sumakses. Ma-inspire sa kwento ng top 1 ng Philippine Military Academy. Eto na nga, ang mga baguhang may ibubuga ang pasabog na music ng top 20 ng Be The Next 9 Dreamers. Ito pang matindi, lahat ng bagong kanta ng SB19 pasok sa Billboard Philippines. Magandang gabi mga kapatid. Dalawang eleksyon ang binabantayan ng News 5. Kabilang ang mga paganda at aberya sa Bilang Pilipino 2025 at ang patuloy na kampanya ng mga kandidato sa local at national positions. Dito naman sa Vatican City, nagsimula na ang conclave. Hudyat ng nalalapit na ring pagsisimula ng botohan para sa susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Abangan mamaya ang buong detalye kaugnay niyan. Unahin natin ang eleksyon sa Pilipinas kung saan kabilang aberya at disgrasya ang naranasan sa gitna ng paghahanda. Mayroong nasunog na voting precinct, may nagkabarilan at mayroon ding nadisgrasyang truck matapos magatid ng election paraphernalia. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Tawagin na lang na iyang asawa, diretso tawag. Sugatan ang lalaking yan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang truck sa Upper Puerto, Cagayan de Oro kahapon. Truck yan ng service provider ng Comelec na naghatid ng mga gamit sa eleksyon sa Bukidnon. Pabalik na raw sana ito na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, nawalan ng preno ang truck at nakasagi pa ng tricab. After the collision, binangga niya yung pader ng isang village, then nalaglag siya doon sa bangin. Isa ang kumpirmadong nasawi na checker umano ng service provider. Handa namang magbigay ng tulong ang Comelec sa pamilya nito. Nasunog naman ang isang paaralan sa Bangged, Abra. Ito ang nag-iisang voting center ng isang barangay doon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Handa raw magtayo ng makeshift polling center ang Comelec sa lugar. Hindi po tayo lilipat ng polling place. Kung inaasahan ng kung sino man na may kagagawan at kung yan naman ay intentional, isang presinto, that can materially affect the result for mayor, for councilors. Napaka-importante po ang bawat boto dyan. Dadagdagan din daw ang security personnel doon. Pag-uusapan naman ng Comelec kung makakaapekto ito sa desisyon kung isa sa ilalim sa Comelec control ang Abra. Samantala, nabanggit din ni Garcia na suspendido ang final testing and sealing ng automated counting machine sa isang bayan sa Zamboanga, Sibugay dahil sa engkwentro ng militar at mga rebelde.
Pwede pa rin naman daw gawin ang final testing and sealing hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa May 12 bago magbukas ang presinto. Sa kabila niyan, all systems go na ang PNP sa midterm elections. Sa katunayan, ipinasilit na nila ang kanilang modernong command center sa Kamkrame. Magsisilbi itong National Elections Media Action Center kung saan papasok ang lahat ng impormasyon at ulat patungkol sa mga insidente na may kaugnayan sa eleksyon. Meron tayong network na hanggang sa kasuluk-sulukan, kaliblib-libliban ay nakukontak natin diretso ang ating istasyon from where we are standing right now. Nakahanda rin daw silang tumanggap ng mga sumbong patungkol sa eleksyon sa pamamagitan ng 911 hotline. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sugatan ng isang binatilyo sa sunog sa pampublikong palengke sa Muntinlupa City. Agad na isugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga paso. Sumiklab ang sunog mula sa isa sa mga stall pasado hating gabi kanina. Napula ang sunog matapos ang halos isang oras. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Nasagip ang 4 na magkakaanak kabilang ang 5 buwang gulang na sanggol na natabunan ng landslide sa Cebu City sa pilitan ng pinalilikas sa mga residente sa pinangyarihan ng pagguho. Nasa frontline ng balitang yan ng aming Visayas correspondent na si John Aroa. Tulong-tulong ang mga magkakapitbahay na alisin ang mga yero at kahoy na gumuho sa bahay sa Barangay Buhisan, Cebu City. Sinagip nila ang isang pamilyang natabunan ng lupa at bato dahil sa landslide nitong Sabado ng gabi. Nasa loob ng bahay noon ang magka-live na si Renel Tangayan at Riana Ababon at ang 5 buwang gulang nilang sanggol na babae. Kasama ring nadaganan ang 74 na taong gulang na ama ni Renel na si Pio Fernandez. Pahirapan ang pagkuha sa mga biktima dahil bukod sa lupa, may malaking bato rin na nakaharang. Umabot ng 1 oras bago nahugot ang mga biktima. Unang nakuha si Renel. Agad siyang pinainom ng tubig. Milagrong ligtas silang lahat at nagtabo lang ng mga galos at pasa. Umuulan noong gabi na yun. Hindi namin alam na unti-unti na palang gumuguho ang lupa. Nabigla kami nang may malakas na kalabog. Tumawag agad ako ng tulong sa aming mga kapitbahay. Natabunan kasi sila dyan. Pahirapan kasi napakabigat ng bato. Gumamit kami ng malaking kahoy para maalis yung bato. Kinurdon na ng lokal na pamahalaan ang lugar at sapilitang inilikas ang mga residente. Dahil sa sunod-sunod na pag-uulan, kaya nagka-landslide. Sunod-sunod naman kasi ang dahilan ng landslide dyan sa Buhisan. Ang terrain kasi dyan, ang lugar dyan ay landslide prone area talaga. Tinitingnan na ng lokal na pamahalaan ng Cebu City kung saan posibleng ilipat ang mga residenteng pinalikas. Nasa 2 bahay ang apektado sa nangyaring landslide. Pawang magkakamag-anak ang mga biktima. Nabigyan na sila ng ayuda ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Nalusaw na ang isang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may isa pang LPA na binabantayan. Huli itong namataan sa karagatang sakop ng Sipalay, Negros Occidental. Nanatiling mababa ang tsansa nito maging bagyo at posible ring malusaw sa loob ng 1.5 araw. Pero sa ngayon, magpapaulan pa rin ito sa Visayas, Bicol, Mimaropa, Quezon, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, PARMM at Socsargen. Easterlies naman na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Pinaimbestigahan ng Department of Transportation kung bakit mababaw ang pagkakabawad sa bollard sa NAIA na nabuwalagad ng salpukin ng SUV na nauwi sa trahedya. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi pa rin lubos maisip ng marami kung bakit pumalpak ang bollard na harangin ng bumanggang SUV sa NAIA Terminal 1. 8 million pesos ang nagastos sa paglalagay ng mga bollard sa departure at arrival area sa 4 na terminal ng NAIA noong 2019. Pero ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi maayos ang pagkabit sa mga ito. Nakita ko yung bollard, bumigay, napansin ko, medyo mababaw ang pagkabaon eh. Para hindi na maulit ang disgrasya, nangako ang New NAIA Infrastructure Corporation na papalitan na ang lahat ng bollard sa paliparan. Sisiguruhin daw nilang mas malalim na ang pagkakabaon ng mga ito. Iimbestigahan din ng DOTR kung substandard ang mga bollard. Responsibilidad po ng mga nasa gobyerno yan. No, sila po ang nagpabid yun ang asiwa ng proyekto? Sila po ang nagbid niyan. No? Manila International Airport Authority ang nagpabid niyan, siyang nag-award niyan.
At siya nag-oversee ng pagkakabit niya. Lahat yan may pananagutan. Ikinabit ang mga bollard noong panunungkulan ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade noong 2019. Sa isang text message, sinabi ni Tugade na suportado niya ang anumang investigasyon sa issue. Pabor din daw siya sa pagsampa ng kaso sa mga dating opisyal at kawani, pati na ang pagban at pagsasampa ng reklamo sa mga kontraktor. Dahil naman sa malagim na insidente, babaguhin ang sistema ng pagbababa at pagsakay ng mga pasahero sa NAIA. Aalisin na ang diagonal parking sa Terminal 1 at 2 at igagaya sa parallel pick-up and drop-off na ginagawa ngayon sa Terminal 3. Pero kung eksperto ang tatanungin, mas mainam daw na hindi na ito baguhin. The diagonal parking has not been a problem for the last 30 years. It is meant to minimize traffic. Pagka parallel, nagkakagulo sa pick-up departure because vehicles do not leave at the same time. Suhestyon pa ni Santiago, kung papalitan ang mga bollard sa NAIA, dapat ay mga bollard na may rollers na tutulong para mag-iba ang direksyon ng sasakyan kapag tumama rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Katatapos lang ng misa na tinatawag na votive mass dito sa St. Peter's Basilica dito sa Vatican. Nagsimula ito ng 10 a.m. Vatican time o alas 4 dyan sa Pilipinas. Si Cardinal Giovanni Battista Re ang nanguna sa espesyal na misa na iniaalay para sa isang partikular na layunin. Sa pagkakataong ito, sa gabay ng pagpili ng bagong Santo Papa. Pero bago ang misa, nakapanayam ni Mon Gualvez ang ilang cardinal electors. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, wag daw masyadong mag-overthink at wag pangunahan kung sino magiging susunod na Santo Papa. Yan ang hiling ng isa sa mga cardinal electors sa publiko patungkol nga dito sa mangyayaring conclave o pagpili o paghalal ng susunod na magiging leader ng Simbahang Katolika ilang oras mula ngayon. Hanggang sa huling sandali bago ang conclave, nananatiling mailap sa media ang mga kardinal na nakitang lumalabas mula sa Synod Hall. Galing sila noon sa kanilang huli at ika-12 General Congregation. Sekreto! Umikot sa dapat nakatangayan ng susunod na Santo Papa ang naturang pulong. Kabilang dyan ang pagiging pastol, tulay tagapamayapa at promotor ng reforma. Ang kardinal mula Algeria na si Jean-Paul Cardinal Vesco ibinahagi sa press kung anong klase siyang leader sa usapin ng mga kinakaharap ng simbahan. I don't know if I'm progressist. If to be progressist is the contrary of to be just immobilist. So I am progressist and I prefer this. If tradition is not, we don't move anything, I'm not traditionalist. But I like traditions. And I want that the church go on. Nilinaw din ni Cardinal Vesco na walang paksyon sa mga kardinal para sa mangyayaring botohan. Each cardinal has his own feeling, opinions, and of course, but it's very fraternal. And yes, of course, we heard each other. We listened to each other. Of course, we heard the different feeling, opinion, but it's not a fight. It's not camps. It's not what you could imagine. It's not that. Hiling niya, wag daw pangunahan ng publiko kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. Mas magandang, wag daw mag-overthink. I'm sure that God has already chosen, and we have to discover. We have not the cardinal and the college. They are not pape maker. We are not pape maker. We are pape discover. Sa ngayon daw, handa na sila sa paghalal ng susunod na leader ng Simbahang Katolika. Panawagan pa rin niya sa lahat, mas mag-focus sa pag-alay ng panalangin sa paghirang ng bagong Santo Papa. Cheryl, sa mga oras na ito, mas naghigpit ang seguridad sa paligid ng St. Peter's Square. Bukod sa kaliwat kanan ng mga screening, may mga nakasetup na rin dito ng mga equipment na chinecheck yung mga bag at gamit ng mga taong gustong pumunta dito sa loob nga ng St. Peter's Square. Lalo't ang karamihan sa kanila ay nag-aabang
at excited na malaman kung sino kaya ang magiging susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Lalo't 3:45 PM nga ngayong araw na ito, Vatican time, magsisimula na yung pinakaproseso ng conclave. Habang nag-anunsyo ang Vatican media na sinasabing posibleng bukas mag-umpisa pa ang botohan. Pero again, ito ay nakabatay pa rin sa magiging desisyon ng mga cardinal electors oras na magsimula ang conclave mamayang hapon dito sa Vatican. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa ibang balita naman, timbog sa magkakahiwalay na operasyon ang 4 na drug suspect sa Maynila at Quezon City. Ang isa sa mga suspect nahulihan pa ng baril. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. May baril. Loaded. Baba mo. Teka lang, meron pa. Walang kawala ang 3 drug suspect na nahuli sa bypass operation sa Sampaloc, Manila. Umabot pa sa kalsada ang hulihan hanggang sa makorner ang mga suspect. Nakuha mula sa mga suspect ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na tinatay nagkakahalaga ng 136,000 pesos. May nasabat ding 170 gramong hybrid kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 238,000 pesos. Nahulihan din sila ng isang baril. Tumanggi ang mga suspect na magsalita ng matanong kung saan kinukuha ang supply ng droga. Ay, no comment po, sir. Sinampahan na ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. May karagdagan na mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Election Gun Ban ang isa sa mga suspect. Walang kamalay-malay ang drug suspect na ito na pulis ang kanyang katransaksyon sa barangay Old Balara, Quezon City. Kaya nang inabot ang binibentang droga, agad siyang inaresto ng mga operatiba. Nakuha mula sa suspect ang 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 408,000 pesos. Ayon sa mga pulis, kakalaya lamang ng suspect noong Marso dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Itinuturing daw na high-value individual ang suspect. Tumanggi nang magsalita ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Miyerkules. Puspusan sa pagtatrabaho ngayon ang aktor na si Diego Loizaga. Lalo't nagsimula na ang kapatid action serye nilang Totoy Bato. Pero kahit busy sa trabaho, ang BFF ni kapatid Prince Kiko Estrada, active looking din for the next love of his life. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. On the market and available. Ganyan inilarawan ng aktor na si Diego Loizaga. Ang status niya ngayon. Ayon kay Diego, wala pa siyang nakikitang potential girlfriend. More than a year after nilang maghiwalay ng kanyang non-showbiz girlfriend at mommy ng kanyang 2-year-old daughter. Sa ngayon, ine-enjoy muna ni Diego ang kanyang pagiging girl dad at trabaho. At speaking of work, tutok ngayon si Diego sa kanyang pinakabagong action serye with real-life BFF kapatid Prince Kiko Estrada na Totoy Bato. Nitong Lunes nga ay nag-umpisa na ang kwento ng mag-best friend na sina Young Totoy at Dwayne. Magkaiba ba ng estado sa buhay, tropang tunay pa rin sila. Manatili kaya ang friendship nila kalaunan. Yan ang dapat nyong tutukan, mga kapatid. Hindi mo kaya Ito pa, pagkatapos nga ng pilot episode, pinag-usapan din ng mga bidang bagets sa Totoy Bato na ilang years ago lang ay nagpakita rin ng kanilang husay sa primetime action serye na FPJ's Batang Quiapo. Astig! Mas marami pang kaabang-abang na eksena at kwento ang inyong mapapanood sa Totoy Bato gabi-gabi pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, buhay na buhay ang OPM. At pang-international na rin ang tour ng ilang sikat na Pinoy artist. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Delinario.
Nakaka-relapse ang kantang Multo ng Cup of Joe. Ang hit song na yan, ang first Filipino act na nag-debut sa Billboard Global 200 at nag-number 74 pa ito sa Billboard Global excluding US charts. Ako naiyak ako, di ba? Kami magkasama nung nag-number 1 yung yung Multo. Umiyak ako kasi yun nga, lagi ko sinasabi yung feeling ko parang nag-top kami sa board exam. Parang ganun yung feeling. Kasi sobrang dami naming sinacrifice. Ibinahagi ng banda sa News 5 kung ano ang inspirasyon sa hit song na Multo. Sinulat ito ng vocalist na si Rafael kasama ang kanyang kapatid noong pandemic. Nagkaroon na kami ng lakas para i-face yung mga hindi namin kayang yung mga na-lost naming mga loved ones, mga ganon. And yun, para ilabas yung mga frustrations na hindi namin masabi, nasulat namin sa kanta. Abangan ng Cup of Joe sa kanilang local at international tour soon. And speaking of tour, eto na nga ang The Travelers Across Dimensions tour ng Ben and Ben. Excited po kami kasi sa palagay po namin, itong album na to, yung way po talaga para ma-experience siya ng buong buo ay live. Excited na raw silang ma-meet ang kanilang fans sa Cebu, Davao, Bacolod, USA at Singapore. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, babaeng empleyado ng isang shawarma shop, brutal na pinatay ng dating katrabaho. Mga naliligo sa dam sa Palawan na bagsakan ng bato kasunod ng landslide. Lalaking senior citizen pinatay at sinunog pa ang bangkay. At Kings of Hip-Hop SB19, dinomina ang Billboard Philippines Hit Chart. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umuusok at meron pang baga. Ganyan natagpuan ang bangkay ng isang lolo sa Bataan. Ang sospek umaming sinaksak niya, saka tinaga at sinilaban ang matanda. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Nawi sa disgrasya ang pamamasyal na mag-anak sa isang dam sa Palawan. 4 sa kanila ang nasugatan nang biglang may magbagsak ang mga tipak ng bato. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Masayang naglalaro at nagsiswimming ang magkakamag-anak sa gilid ng Tamlang Dam sa Brooks Point, Palawan. Nagpipicture pa ang isa sa kanila. Ilang saglit pa, biglang gumalaw ang lupa sa bundok. Nagbagsakan ng malalaking tipak ng bato at lupa. Wala nang nagawa ang kasama ng mga naliligo kundi magsisigaw sa pagkabigla. 4 ang nasugatan sa mga naliligo. Kabilang na riyan ang mga menor de edad na 15 at 10 taong gulang. Nadala na sa ospital ang 4 na sugatan at nasa maayos ng kondisyon. Ayon sa Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng lumambot ang lupa sa bundok dahil sa ilang araw na pag-ulan sa kanilang bayan. Nagsagawa na ng assessment ang mga otoridad sa lugar kasunod ng landslide. Mapanganib ang paliligo sa dam dahil sa matutulis na mga bato sa 2 bundok na nakapaligid doon. Kami po sa MDR po maglalagay na rin po ng mga signages po doon na to at least to inform the public na itong area po ay landslide prone po. At the same time, coordinate po kami sa barangay sa possible po na maging paraan po para at least ma-ensure po natin na safe sila. Baka maglalagay po ng kurton doon. Pag-aaralan pa raw ng mga otoridad kung tuluyan ng ipagbabawal ang paliligo sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Brutal na pinatay ang empleyado ng isang shawarma shop sa Quezon City. Ang sospek dating katrabaho ng biktima. Nasa Frontline balitang yan si Nina Umpauco. Sabado ng gabi sa loob ng shawarma store sa Tandang Sora, Barangay Sangandaan, Quezon City. Nakuha na ng isang lalaking nakasombrero na kinakaladkad ang babaeng empleyado papasok ng kusina. Kinorner ng sospek ang biktima hanggang sumalampak ito sa sahig. Dito na rin sa pilitang kinuha ng lalaki ang itim na bag ng empleyado. Sinubukan pang ibigay ng biktima ang kanyang cellphone. Pero abalang itinago ng lalaki ang bag sa loob ng kanyang damit.
Makikita rin na may hawak siyang kutsilyo at bigla niyang sinaksak ang biktima. Sinubukang manlaban ng biktima kaya kumuha ng isa pang kutsilyo ang sospek saka pinagtataga ang babae. Dito na nagpambuno ang dalawa at nag-agawan ng patalim. Nang hindi bumitaw ang biktima, sinabunutan at pinagsusuntok siya ng sospek. Itinulak din ito ang babae hanggang sa mapahiga ito sa sahig. Nang makakuha ng tiyempo, sumibat ang sospek pero muling humabol ang biktima habang may hawak na patalim. Muling nagpambuno ang dalawa hanggang sa tuluyang humandusay ang biktima. Kinabukasan, nadatnan ng iba pang mga empleyado ang bangkay ng 25 anyos na si Laika Bernardo. Dahil sa kuha ng CCTV at naiwang wallet na may ID, nadiskubring dati ring empleyado ng tindahan ng sospek na kakatanggal lang sa trabaho. Kinalala siyang si Eduardo Lagulao Jr., 22 anyos. Sila po ay magka-shift, magkasama, magkasabay sa mga shift. At nito lamang 3 linggo, nag-inventory itong biktima sa mga products nila, ay may nakita siyang discrepancy. So doon, nalaman ng management at naiging sani ito na kung saan tinanggal sa trabaho itong suspect. Lumalabas namang selos at galit umano sa trabaho ang motibo sa krimen. Tinanggal na po yung motibo ng pagnanakaw dahil intact naman ang gamit ng biktima. Naging emosyonal ang kaanak ni Liza nang mapanood ang karumal-dumal na pagpatay. Napakatahimik naman ng bata na yan eh. Napakahayop naman ng lalaki na yun. Para sa akin masakit kasi mabait na bata, tahimik, hindi pa lalabas yan. Tapos ganyan nangyari. Parang hindi ako makapaniwala na nangyari sa kanya yan. Ganun. Patuloy na tinutugis ang sospek. Nananawagan naman ng Quezon City Police District sa publiko na makipagtulungan sa kanila at ipagbigay alam ang anumang impormasyong makakatulong sa paghuli sa sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Patay ang isang lasing na rider matapos sumalpok sa nakaparadang 16-wheeler sa Naga City, Cebu. Ang truck driver na hindi naman nagmamaneho noon, siya pang nakulong. Nasa frontline na balitang yan ng aming Visayas correspondent, Sean Aroa, exclusive. Nasa ibabaw na natumbang motorsiklo ang rider at backride dito. Sumalpok sila kagabi sa nakaparadang 16-wheeler sa Naga City, Cebu. Ang backride nagkamalay at napaiyak sa sakit. Dinala sila sa ospital, dead on arrival ang rider habang ginagamot pa ang minor de edad na angkas. Base sa investigasyon, galing inuman ang dalawa at parehong lasing. Nagsorry naman ang truck driver. Paliwanag niya. Parking ng truck. Nagparking po ako doon para umihi. Nag-hazard din po ako sa gilid. Tapos biglang may kumalabog sa likod ng truck. Ang lakas. Pero ikinulong pa rin ang driver. Grabe ay nagkarambulan po. Sa Santo Tomas, La Union, dead on arrival sa ospital ang 73 years old na backride na motorsiklo. Napuruhan siya sa karambolan ng 4 na sasakyan. 2 iba pa ang sugatan. Inaalam pa kung magdedemanda ang pamilya ng namatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Hindi tinanggap ng nagrereklamong driver ang sorry ng nakaalita niyang vlogger na si Aliana Aguinaldo o mas kilala bilang Yana Motovlog. Hindi sumipot kahapon sa pagdinig ng LTO si Yana pero nagpadala siya ng sulat at nagsorry sa driver na si Jimmy Pascua. Handa raw siyang harapin ang anumang kaparusahan pero hindi tinanggap ni Pascua ang sorry ng vlogger. Itutuloy raw niya ang pagsasampa ng kaso. Nag-viral ang alitan ng dalawa nang muntik silang magkasagian. Sinabihan din na masasakit na salita ni Yana ang driver. Ayon sa LTO, kahit walang aktwal na disgrasya, posibleng matanggalan ng lisensya si Yana. Ang tinitingnan po kasi dito, behavior ng driver. Meron po siyang gesture na disrespectful to the other driver. So, improper po yun. Yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya, kakasuhan na lang po namin. Pinasisibak na ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang 2 pulis na sumasideline bilang bodyguard ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ay kay Marbil, nabiso nila ang 2 pulis matapos silang makunan sa nag-viral video ng mambabatas kung saan may nakaalitan itong lalaki sa isang bar sa Davao City.
2 sundalo rin ang iniimbestigahan matapos makitang kasama rin ni Duterte. Ayon sa PNP, maharap sa reklamo ang 2 pulis lalo't hindi rin nila inawat ang mambabatas habang tila sinasaktan ang lalaki. They are not authorized. They're moonlighting. Sinurrender po nila yung firearms sila kasi pati ID sila, but they went on a wall. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. Expect po yung mga commander sila will be discharged. Sa ngayon ay hawak na ng DOJ prosecutor ang reklamong physical injuries at grave threats na isinampa ng lalaki sa video laban kay Duterte. Una nang sinabi ni Congressman Duterte na hihintayin muna niya ang kopya ng reklamo at authentication ng video bago siya magkomento. Nangako naman ng DOJ na magiging patas ang kanilang investigasyon. I was told about it. We will look into it. We'll let the prosecutors handle it. Hindi naman ako nagdidictate ng gagawin ng prosecutor. We give enough leeway and very transparent ang process dito. Ilang araw bago ang Bilang Pilipino 2025, tuloy ang pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang lugar. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Ang espaso ay para sa estudyante at hindi sa politiko. Sinalubong ng mga rallyistang estudyante sa Bulacan State University ang mga kandidato ng Administrasyong Marcos sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kinwestiyon nila kung bakit sa BSU isinagawa ang press conference ng mga kandidato. Hinahaluan daw ng politika ang kanilang universidad. Sang-ayon naman dyan ng mga kandidato ng Alyansa. Hindi rin daw nila alam kung bakit sa BSU idinaos ang press con. Ang eskwelahan dapat ilayo sa mga politiko. Dapat walang politics dito. Pero ewan ko kung sino ang naglay sa amin dito. We really don't know. Paglilinaw naman nila, hindi sa BSU gaganapin ang campaign rally ng Alyansa, kundi sa Bulacan Sports Complex. Samantala, natanong ang palasyo tungkol sa estado ni Camille Villar sa Alyansa. Hindi kasi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si Villar sa kampanya ng Alyansa sa Batangas at Cebu. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa taong bayan at tungkulin. Personal daw itong desisyon ni PBBM. Sa Cebu naman, suportado ni Governor Gwen Garcia ang pagtakbong senador ni Kiko Pangilinan. Ayon kay Garcia, matagal na silang magkaibigan. Naunang inendorso ng gobernador ang 10 pambato ng Administrasyong Marcos. Hindi kasama riyan si Camille Villar. Tuloy naman ang kampanya ni re-electionist Senator Bong Revilla. Nag-motorcade siya sa Bohol ngayong araw at namigay ng t-shirt. Nagdaos naman ng meeting de avance si senatorial candidate Rodante Marcoleta sa Philippine Arena. Kasama naman ni re-electionist Senator Bongo sa paglilibot sa Parañaque si Jimmy Bondoc na tumatakbo ring senador. Sa eksklusibong panayam kay Boy Abunda, ibinahagi ni senatorial candidate Willie Revillame ang plano niya kapag nahalal siya. Kailangan daw ng bansa ng batas para sa mga mahihirap. Gagawin niya raw prioridad ang kalusugan at trabaho para sa mga mahihirap. Makakasiguro rin daw ang mga boboto sa kanya na hindi siya magnanakaw kapag naging senador na siya. Bakit ako magnanakaw? Sapat-sapat lang meron ako. Basta gagawa ako ng kabutihan para sa inyo. Gagawa ako ng tama para sa inyo. At itong pinaka-importante, hindi ko kayo nanakawan, hindi ko kayo lolokohin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mabusisi ang proseso sa pagpili ng bagong Santo Papa. Maraming seremonya at tradisyong sinusunod. Pero ano nga ba ang kabuuang nangyayari sa conclave habang nakakandado ang mga kardinal sa loob ng Sistine Chapel at malayo sa impluwensya ng publiko? Nakausap ko kaugnay niyan ang isang paring Pinoy na church history student para ipaliwanag ang ilang detalye sa conclave. Narito ang report.
Makasaysayan ng Sistine Chapel sa Vatican. Sa loob ng kapilyang ito, bubuo ng pinakamahalagang desisyon ang mga kardinal. Ang pagpili sa pinakamataas na lider ng simbahang Katolika ang magsisilbing ika-267 Santo Papa. Mula ang salitang conclave sa Latin na conclavis o ang kahulugan ay with a key o may susi. Literal na ikinakandado ang mga kardinal sa loob ng Sistine Chapel. Bawal ang cellphone, internet at dyaryo sa loob para hindi maimpluwensyahan ang kanilang pagdedesisyon. Isa-isang ipapatong ng mga kardinal ang kanilang mga palad sa Biblia na nasa gitna ng Sistine Chapel. Sasambitin ang oath of secrecy. Pangakong pananatilihing sikreto ang mangyayaring botohan. Sunod dyan, magdedeklara ng extra omnes na ang ibig sabihin everyone out. Dapat nang lumabas ang sino mang hindi kasali sa botohan. 133 cardinal electors lang ang matitira. Paglalabas ng lahat, mga cardinal electors na lang, ibibigay na yung mga balot sa kanila. Tatanungin sila ng Cardinal Dean kung may mga clarifications pa ba sila before they can start the election. Pipili ng 3 grupo ng kardinal para bantayan ang boto. May grupo ng scrutineer o tagabilang ng boto. Meron ding mga revisor na silang magdo-double check. At ang mga infirmary o mga mangongolekta ng boto ng mga kardinal na biglaang hindi nakadalo sa conclave dahil may sakit. May katagang Latin sa taas na ang ibig sabihin ay I elect as Supreme Pontiff. Sa ibaba nito, isusulat ang pangalan ng kanilang iboboto. Isa-isang pupunta ang mga kardinal sa altar, manunumpa at ihuhulog ang balota sa lalagyan. Dito na magsisimula ang bilangan. Kapag tapos ng basahin ang kada balota, bubutasan ito gamit ang karayom at isusuot sa sinulid. 2/3 o 89 na boto ang dapat makuha para hiranging Santo Papa. Yung cardinal na napili ay tatanungin ng cardinal deacon kung tatanggapin niya ba ang election. Kung sinabi niyang yes, I accept, tatanungin din siya, anong pangalan ang pipiliin mo? Yun po una ang mangyayari to confirm the election. Oo, kasi nga naman baka hindi tanggapin. Yes po. May possibility na baka he will refuse the election. Mahalaga ang pagpili ng pangalang gagamitin ng susunod na Pope. Paano po namimili ng pangalan ang bagong pili po na Santo Papa? The Pope-elect would be inspired to choose a name based on the kind of perspective or the kind of spirit that he wishes to introduce to the church. Kapag natapos na ang bilangan at nakumpirma na kung sino ang bagong Santo Papa, susunugin na ang mga balota. Lalagyan ito ng kemikal para magkakulay. Itim na usok kapag wala pang napipili at puting usok kapag meron na. Pagkatapos niyan, bibihisan ang bagong Santo Papa sa tinatawag na Room of Tears para sa tradisyonal na pagharap sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Gagawa ng announcement, Annuncio Bovis Gaudium Magnum. I bring to you a news of great joy. Habemus Papam, we have a Pope. Usually the Pope gives his initial greeting and he will be reminding the people to pray for the new Pope. Pagtapos ng pagharap sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, makikita na ulit ang bagong Santo Papa sa Papal Inauguration Mass. Doon ibibigay sa kanya ang mga simbolo ng kanyang pamumuno, bibihisan ng palyo bilang Bishop of Rome. Then pwede lang tumanggap ng bisita ang bagong Pope gaya ng iba't ibang dignitaries. Sa ngayon, sinira na ang Fisherman's Ring ni Pope Francis. Ito yung ginagamit niyang pag-seal ng mga dokumento sa Vatican. Void na ito bilang paghahanda sa bagong liderato ng Simbahang Katolika. At mamaya nga, 4:30 ng hapon dito sa Vatican, 10:30 ng gabi dyan sa Pilipinas, ang opisyal na pagsisimula ng conclave sa pamamagitan ng isang panalangin sa Pauline Chapel. Magsasama-sama ang mga cardinal electors upang manalangin ng Litany of the Saints bago magtungo ng formal sa Sistine Chapel para sa proseso ng halalan. Muling binuksan ng Department of Transportation ang application para sa consolidation
ng mga tsuper at PUV operators. Sakop ng utos sa mga jeep at UV express operators na hindi pa nakakapag-consolidate sa mga kooperatiba o may pending pang application. Pero sa pagkataong ito, wala na raw deadline para sa mga gustong mag-apply. Bibigyan din daw ng LTFRB ng provisional authority para makabiyahe muli ang mga tsuper na huminto sa pamamasada matapos tumangging umanib sa kooperatiba. Matapos ang deadline sa consolidation noong November, itinuturing ng Colorum ang mga PUV na hindi nagpa-consolidate sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nasa final stretch na ng kompetisyon ang mga dreamer. Nasasabak sa Be The Next 9 Dreamers. At ang top 20, bida sa official music video ng kanta nilang Next to You. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. 20 fresh faces, 20 fresh talents, all with the same dream. Ang mapabilang sa siyam na magiging miyembro ng The Next Big International Pop Group. February 8 nang una magsama-sama ang 75 hopefuls mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat nangangarap to make it big. Only 9 will remain, chosen by a... Kasing bigat ng kanilang pangarap ang pinagdaanan ng mga dreamer mula sa challenges na ibinato ng matitindi ring judges mentor. After 3 months nga ng kanilang journey, nasa final stretch na ang top 20 as they face the grand finale. Sino sa 20 matitibay na contestant ang magtutuloy-tuloy sa pagtupad ng kanilang pangarap? But more than the competition, evident din sa official music video ng kanta nilang Next to You ang friendship na nabuo ng grupo. Kahit pa magkakalaban sa final round, lahat naman ay supportive sa naging journey ng isa't isa to make it to the competition and be part ng isang grupo designed to be the next global sensation. Catch Be The Next 9 Dreamers Grand Finale ngayong Sabado sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, truck sumalpok sa pampasaherong bus. Senior citizen sinaksak, pinagtataga at sinunog pa. At petisyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte na alisin ang 2 judge sa kaso niya, binasura ng International Criminal Court. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sampu ang sugatan matapos sumalpok ang isang MPV sa nakaparadang truck sa Bato, Leyte. Base sa investigasyon, nakaidlip umano ang driver ng MPV habang nagmamaneho. Nang magising, nasa kabilang linya na siya ng kalsada kung saan nakaparadang truck. Wasak ang 2 sasakyan. Agad dinala sa ospital ang driver ng MPV at ang 9 na pasahero nito. Nagkaareglo ang 2 driver. Sa Samar naman, sumalpok ang isang truck sa pampasaherong bus. Ayon sa mga otoridad, umiwas ang truck sa isa pang truck na nasiraan sa kanyang harapan. Sa paglipat ito ng linya, sumalpok ito sa kasalubong na pampasaherong bus. Nabalian ng mga paang driver ng truck, wala namang nasugatan sa mga sakay ng bus. Nagkaayos din ang magkabilang panig. Kinabla ng ICC ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang 2 sa mga hukom na humahawak sa kanyang kaso. Pinagsusumiti naman ng counter-affidavit ng Ombudsman ang 5 opisyal kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Formal nang ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para alisin ang 2 hukom na humahawak sa kaso niya.
Mayo 1 nang magpetisyon ang legal team ni Duterte para questionin ang jurisdiction ng ICC sa paglitis sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Kasabay nito ang isa pang petisyon para alisin sa kaso sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera dahil umano sa perceived bias nila kay Duterte, kaugnay ng pag-aproba nila noon sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Hindi ito pinagbigyan ng pre-trial chamber. Paliwanag ng ICC, pwede lang magbitiw sa paglilitis ang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. March 11 nang arestuhin sa Maynila at i-turn over sa The Hague si Duterte. Nakatakdang idaos ang confirmation of charges hearing niya sa September 23. Dito naman sa Pilipinas, pinagpapaliwanag ng Ombudsman ang 5 high-ranking official kaugnay ng pag-aresto sa kanya. Kasama sa pinagsusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Nag-ugat ito sa reklamong isinampa ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na nagrekomenda na sampahan ng reklamong kriminal at administratibo ang 5 opisyal dahil sa umano'y paglabag nila sa kasong graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Binigyan ng 10 araw ang 5 opisyal para magsumite ng affidavit. Pero sa Secretary Boying Remulla, kinuwestiyon ang naging proseso ng Ombudsman. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Binaktikos din ni Remulla ang pinagbasehan ng reklamo ni Senator Amy. Questionable raw ang timing ng paghahain nito sa Ombudsman. Gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayong magagawa. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nag-early exit si Golden State Warriors star player Steph Curry sa Game 1 ng Western Conference Semifinals kontra sa Minnesota Timberwolves. Second quarter pa lang ng laban nang lumabas si Steph dahil sa hamstring injury. Nakapag-ambag siya ng 13 points noon. Sa kabila ng bad news na yan, ay panalo pa rin ng Warriors ang laban. Natapos ang laro sa score na 99-88 pabor sa GSW. Nag-step up ang isa pang star player ng Warriors na si Jimmy Butler with 20 points and 11 rebounds. Susunod, tangke ng gas sumabog sa loob ng bahay. At lahat ng kanta sa EP ng SB19 na simula at wakas, pasok sa Billboard Philippines Hot 100. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bigla na lang may sumabog sa loob ng isang bahay sa Thailand. Ang insidenteng yan nasa pulpa sa video. Narito ang Frontline News Abroad. Nag-aayos ng aircon ang 2 teknisyan na yan sa loob ng kwarto sa isang bahay sa Thailand. Nakabantay sa kanila ang may-ari ng bahay. Maya-maya, biglang may sumabog. Sa takot, napatakbo palabas ang 3. Nagkislapan din ang mga wire, kaya nawala ng kuryente. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang may-ari ng bahay. Dito na niya kinuha sa kulungan ang kanyang 3 alagang rabbit, saka muling lumabas. Dinala naman sa ospital ang isa sa mga teknisyan matapos masugatan. Ayon sa mga responding otoridad, may gas leak sa naturang bahay. Hindi raw maayos ang hose na nakakabit sa tangke, kaya bigla na lang itong sumabog. Wala namang ibang bahay na nadamay at hindi rin nagdulot ng sunog ang pagsabog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pasok na sa finals ang UAAP Men's Volleyball Defending Champions NU Bulldogs.
Nasweep ng Bulldogs ang UST Golden Spikers. Bumawi ang NU matapos ang 4-set loss sa nakaraan nilang game. At dahil sa twice-to-beat advantage ay abante na kaagad sila sa finals. Ramdam ang impact ni Buds Budin na nagbabalik mula sa ankle injury. Dahil sa panalo ng Bulldogs, all set na ang tapatan nila sa finals ng FEU Tamaraws. Maglalaban naman para sa bronze ang UST at Lasal. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tang. Susunod, Lolo sa Bataan, pinagsasaksak, pinagtataga at sinilaban pa. At alamin ang inspiring na kwentong success ng Top 1 ng Philippine Military Academy. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinaksak, pinagtataga at sinunog pa ang isang lolo sa Limay, Bataan. Umuusok pa ang bangkay ng biktimang si Ricardo Balmaceda nang matagpuan ng mga otoridad. Tumambad yan sa hukay ng mga basura. 2 araw nang hinahanap ang biktima. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, natukoy ang sospek na si Almario Herbacio. Nagkaroon daw ng alitan ng 2 na nauwi sa krimen. Umamin naman ang sospek. Naharap siya sa reklamong murder. Sa pulsa video ang pagliyab ng maleta sa airport sa bastang Estonia. Nasa check-in counter ang maleta nang umusok ito sa kasumabog. Naapula naman niya ng mga empleyado gamit ang fire extinguisher. Dito nadiskubre na power bank ang sumabog. Wala namang nasaktan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mula simula hanggang wakas, dinomina ng SB19 ang chart ng Billboard Philippines. Lahat nga po ng 6 na kanta nila mula sa bago nilang album ay pasok sa Top 100. Ang Dongka nasa 21st spot habang ang Dam ay nasa 13th spot. Top 35 ang power ballad na Time habang ang rock anthem namang Quit ay nasa 71st spot. Pasok din po sa Top 73 ang hard-hitting rap na Aton Ball at Top 86 naman ang Shooting the Stars. Susunod, anak ng tindera, Top 1 sa PMA. Tuloy-tuloy pa ang makabulahang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinirang na Top 1 sa Philippine Military Academy ang anak ng isang tindera sa Quezon City. Alamin natin ang kwento ng kanyang tagumpay sa report ni Elaine Fulencio. Bunso sa 3 magkakapatid ang 23 anyos na si Jessie Jr. Ticar mula sa Quezon City. Paglalako ng mga ballpen at iba pang gamit sa paaralan ng trabaho ng kanyang ina, habang ang kanyang ama isang taxi driver. Pero kinailangan nitong huminto sa pamamasada matapos ma-stroke. Nag-exam siya sa Philippine Military Academy noong 2021 at pinalad makapasok. Matapos ang 4 na taon, nagbunga ang pagpupursigi ni Jessie. Kinilala siya bilang top 1 ng kanilang batch na PMA Siklab Laya o sundalong isinilang na kasangga at lakas ng ating bayan para sa Kalayaan Class of 2025. To aim in the academy, you can't just be the strongest or the smartest. I believe the one thing that made me to what I am today is my faithfulness to God.
Ngayon, ang kanyang pangarap, hindi na lang para sa kanyang pamilya. Puspusan ang kanyang paghahanda para sa kanyang graduation sa May 17. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Galing, napaka-inspiring ng kwentong yan. Congrats. At yan ang mga balita at impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Live mula dito sa Vatican City, kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.